Sa hindi pa gaanong natutuklasang mga sulok ng silangang Australia, sa lilim ng makakapal na kagubatan at sa tabi ng likulikong mga ilog, gumagala ang isang nilalang. Napakahiwaga at mailap, kakaiba sa anumang nakita na ng mundo. Ang mamalyang ito ay nangingitlog, may tuka ng pato, buntot ng beaver, paa ng otter at makamandag na parang galing sa alamat. Kahit mukhang imposible, totoong-totoo ang nilalang na ito at isa sa pinaka hindi nauunawaang organismo sa mundo. Isang misteryo na naghihintay malutas. Alamin ang nilalang na parang alamat, ang platypus na may tuka ng pato. Ang platypus na may tuka ng pato, Ornithorhynchus anatinus, ay kakaibang mamalyang nabubuhay sa lupa at tubig mula sa silangang Australia kasama ang Tasmania. Bagamat may iba't ibang kaugnay na species sa fossil record, ang natatanging semi-aquatic na hayop na ito lang ang natitirang buhay na miyembro ng Ornithorhynchidae at ng genus na Ornithorhynchus. Kawili-wili, ang platypus ay pinangalanan dahil sa patag nitong mga paa at namumukod tangi dahil kabilang ito sa 5 natitirang mammal na nangingitlog na tinatawag na monotremes. Isa sa pinakamakakaibang hayop sa mundo, ang mammal na ito na nangingitlog at kakaiba ang itsura ay nagdulot ng pagtataka sa mga naturalistang Europeo. Noong 1779 matapos pag-aralan ang panatiling katawan ng platypus, inakala nilang ito ay panlilinlang. Pinagsama mula sa iba't ibang hayop. May iba pang nagmungkahi ng hayop na parang beaver ay nilagyan ng tuka ng pato. Dahil sa duda, sinubukan pa nilang gupitin ng gunting ang tuyong balat para siguraduhing walang tahi. Dahil sa pagiging napakabihira nito, ang platypus at iba pang monotreme ay palaisipan pa rin sa mga siyentipiko kahit matagal na silang pinag-aaralan. Ang pinakamatandang fossil ng modernong platypus ay mula Quaternary period, mga 100,000 taon nang nakalipas. Ayon sa genetic analysis, mahigit 80% ng genes ng mga mailap na nilalang na ito ay kapareho ng ibang mammal, ngunit marami rin silang reptilianong elemento sa DNA. Bukod dito, may 2 gene sa genome ng platypus na dati inisip na natatangi sa mga ibon, amphibian at isda na nagpapahiwatig ng posibleng koneksyon sa mga sistema ng pagtukoy ng kasarian ng mga hayop na ito. Hindi lang kahanga-hanga ang genetic na composition ng platypus na pinagsama ang 5 grupo ng nabubuhay na nilalang, kundi pati itsura nito ay patunay din dito. Ang tilatuka ng pato, buntot na parang beaver at paa ng otter, all na may makapal at makinang nakayumangging biofluorescent na balahibo ay patunay ng genetic na paghahalo-halo ng lahat ng buhay sa planeta. Bukod dito, ang balahibo ay naglalabas ng bughaw berde na kulay sa dilim at kayang mag-ipon ng hangin para mapanatiling mainit ang platypus sa malamig na tubig. Ang platypus ay may malalaking webbing sa harapang paa na madaling natutupi pabalik kapag naglalakad sa lupa na tumutulong sa kanilang pakikipagsapalaran sa tubig. Bukod dito, ang pahabang muso at ibabang panga niya ay natatakpan ng manipis na balat na buuring bumubuo sa kilalang tuka. Ang karaniwang individual ng bihirang uri na ito ay maaaring tumimbang mula 1.9 hanggang 5.5 libra at may kabuuang haba na 17 hanggang 20 pulgada, habang ang mga lalaki na kilala sa kanilang malaking sukat ay mas malaki kaysa sa mga babae. Mas kahanga-hanga pa rito, kahit na marami silang kaparehong sistema ng katawan sa mga mammal, nilalampasan ng mga nilalang na ito ang inaasahan dahil ang karaniwan nilang temperatura ng katawan ay 90 degrees Fahrenheit imbes na ang karaniwang 99 na degrees Fahrenheit na matatagpuan sa mga placental mammal. Ang adaptasyong ito ay bunga ng pag-aangkop sa matitinding kondisyon ng kapaligiran bilang paraan ng survival ng kakaunting monotreme species gaya ng platypus. Habang umaasa ang placental mammal sa ngipin sa pagnuya, ibang paraan ang platypus. Bilang adulto, may mga keratinized pads silang tinatawag na keratodontes na gamit sa pagdurog ng pagkain. Gayunpaman, ang platypus na ito ay nagsisimula na may 3 ngipin sa bawat bahagi ng itaas na panga noong bata pa ito, ngunit nawawala ang mga ngiping ito kaagad pagkatapos nilang umalis sa lunggang pamparami at kalaunan ay nagkakaroon din sila ng parehong keratodontes tulad ng kanilang mga magulang. Karaniwan mang aktibo sa gabi, kilala rin ang platypus na gumagalaw tuwing dapit hapon at araw, lalo na kapag maulap. Hindi umaasa sa paningin o pang-amoy ang mga mahiwagang hayop na ito sa paghahanap ng pagkain kahit na may maliliit silang matang tulad ng sahagfish na kasabay ng mga tainga at ilong na nagsasara tuwing sumisisid.
Sa halip, ang platypus ay may pambihirang kakayahan sa electroreception, isang natatanging pandama na nagbibigay daan sa kanila na matukoy ang mga electric field na nililika ng paggalaw ng kalamnan ng kanilang mga biktima. Dahil sa mga electroreceptor sa tuka nito, mahusay ang platypus sa pagtukoy ng buhay at walang buhay na bagay at natutunto ng biktima ng eksakto. Upang masaksiyan ang buong kakayahan ng kanilang electroreception, nagsagawa ang mga siyentipiko ng isang kahangahangang eksperimento gamit ang artipisyal na hipon na may dalang kuryente. Nagulat sila nang ang platypus ay umakto na parang totoong hipon ang artipisyal na hipon. Ang platypus ang may pinakasensitibong electroreception sa lahat ng monotremes, kaya ito at ang guinea dolphin lang ang mammal na may ganitong kahangahangang katangian. Habang naghahanap ng pagkain, ginagamit ito ang electroreception para matukoy ang direksyon ng pinagmumulan ng kuryente gamit ang pagkakaiba ng lakas ng signal sa bahaging puno ng electroreceptors. Bilang matakaw na carnivore, ang pagkain nito ay annelid worm, uod ng insekto, hipon sa tabang at freshwater yabi. Sa mahusay na paggamit ng kanyang nguso, ang nilalang na ito ay naghuhukay ng malalim sa sahig ng ilog, hinuhukay ang maraming masasarap na pagkain. Bukod pa rito, mahusay itong manghuli ng pagkain habang lumalangoy, gamit ang mga supot sa pisingi para dali nang nahuli sa ibabaw at kainin. Sa isang video sa santuaryo, isang biyag na platypus ay humaharap sa malaking asul na yabi na nagtatago sa likod ng bato. Sumisid ang platypus at naramdaman ang paggalaw ng mga kalamnan ng yabi sa pamamagitan ng mga electromagnetic signal habang dahan-dahang lumalapit. Sa wakas, natunton ng platypus ang kinaroroonan ng yabi at sa kidlat na bilis ay sinunggaban nito gamit ang kanyang tuka. Ang yabi, na ngayon ay hawak na ng platypus, ay makikitang nanginginig at pumipiglas sa desperadong pagtatangkang makawala. Gayunpaman, hindi na tinag ang platypus at matagumpay na lumangoy pabalik sa ibabaw, dala-dala ang yabi. Maaring hindi sapat ang yabi na ito dahil kailangan kumain ng platypus ng halos 20% ng timbang nito araw-araw para mapawi ang gutom. Para magawa ito, ginugugol ng platypus ang 12 oras bawat araw sa paggalugad ng paligid nito upang maghanap ng pagkain. Sa kabila ng kanilang pagiging bihira at mailap, hindi ligtas sa panganib ang platypus. Ang buwaya, goana at mga ibong mandaragit ay kilalang nanghuhuli ng mga nilalang na ito. Bilang tugon sa mga banta, napagmasdan na ang mga platypus ay naglalabas ng mababang ungol at iba pang uri ng tunog upang balaan ng mga posibleng umatake sa kanila. Ngunit ang pinakamakapangyarihan nilang sandata ay ang kakayahan nilang magturok ng lason. Ang lason na ito, gawa ng kanilang immune system mula sa mga proteinang kahawig ng defensin o DLPs, ay nagsisilbing matibay na panangga laban sa mga umaatake. Parehong may tinik sa paa ang lalaki at babaeng platypus, pero ang lalaki lang ang kayang magturok ng lason. Bagaman hindi sapat ang lakas ng lason para mapabagsak ang mas malalaking mandaragit tulad ng buwaya at guana, kaya nitong magdulot ng pinsala at makatulong sa platypus na ipagtanggol ang sarili laban sa mga mabagsik na kalabang ito. Katulad nito, hindi nakamamatay sa tao ang lason, ngunit ang matinding sakit na dulot nito ay sapat na para mawalan ng lakas kahit ang pinakamatitibay sa atin. Isang naturalista ang natusok habang pinag-aaralan ang mailap na lalaking platypus sa kagubatan. Ang sakit na naramdaman niya ay agad-agad at matindi, kaya't naging walang silbi ang mga karaniwang pangunang lunas na pampawala ng sakit. Ang biktima ay nagtagal ng 6 na nakakatakot na araw sa ospital at siya ay nakaranas ng mabilis na pagkalat ng pamamaga na labis na nakaapekto sa kanyang kamay sa loob ng 3 buwan. Bihira lang talaga ang ganitong kaso. Ang platypus ay kilala sa mapayapang ugali at pag-iwas sa alitan sa tao. Ang mga nilalang na ito ay likas na mahiyain, mas gusto nilang umiwas sa anumang sagupaan hanggat maaari. Ngunit sa kapwa nila, platypus, nagkakaroon ng matinding pagbabago. Kapag dumating na ang mga buwan ng taglamig sa Australia mula Hunyo hanggang Oktubre, nakakaranas ang mga lalaking platypus ng pagtaas ng mga hormone na nagtutulak sa kanila na maglabanan ng mabangis para sa mga posibleng kapareha. Habang namamaga ang kanilang mga bayag sa kahangahangang laki, nakikipaglaban sila ng marahas, ikinakawit ang kanilang mga binti sa isa't isa at ginagamit ang matutulis na tinik upang sumaksak at magturok ng malakas na lason sa kanilang kalaban ng paulit-ulit. Ang talunan ay paralisado habang kinukuha ng panalo ang gantimpala. Ang platypus, isang misteryosong nilalang, ay may kakaibang paraan ng pagpaparami.
Bilang isang species na kapwa may maraming kapareha ang lalaki at babae at maaring alagaan ng lalaki ang supling ng ilang babae. Pagkatapos ng pagtatalik, kapag handa ng mga anak ang babae, siya na ang naghuhukay ng lupa para gumawa ng lihim at ligtas na pugad. Dito siya nang ingitlog ng 1 o 2 itlog at pinananatiling mainit at komportable ang mga ito sa pagitan ng kanyang puwitan at buntot hanggang mapisa makalipas ang mga 10 araw. Ang bihirang platypus na may tuka ng pato ay nahaharap sa pinakamalaking banta sa lahat, ang pagkawala ng kanyang likas na tirahan. Dati, hinuhuli ng mga katutubong Australiano at Europeo ang mga nilalang ito para sa balahibo, karne at matatabang buntot na mataas ang nutrisyon. Ngunit ipinagbawal ito ng batas noong 1912. Bagamat nananatiling misteryo ang eksaktong bilang ng populasyon ng platypus, malinaw na ang bihirang uri na ito ay nasa matinding panganib. Kahit near threatened sa IUCN Red List, bumaba na ang bilang nito ng 30% mula pagdating ng mga Europeo. Naging epektibo ang konserbasyon laban sa agarang pagkaubos, ngunit vulnerable pa rin ang platypus sa mga pagbabago sa kapaligiran mula sa gawain ng tao. Ang magagawa natin ay umasa na malampasan ng natatanging species na ito ang mga hamon upang patuloy tayong mamangha sa hiwaga ng kakaibang buhay sa ating planeta. Maraming salamat sa panonood at umaasa akong magkita-kita tayo sa susunod.